Magandang gabi po, kayo po ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Ito pong episode natin gabi, ito ay part 2 ng ating pinag-usapan ng mga legal rights and migrant workers' rights. Diretso na po tayo sa Migrant International kay Yuri. Yuri, ano ba ang karapatan ng isang kasambahay at sino ang pangunahing ahensya na dapat magsiguro ng mga karapatan nito? So kasi yung diniscuss natin 2 weeks ago, yung mga kasambahay, wala silang labor contract at hindi sila under ng OWA. Although doon sila tumatakbo pag may mga problema, sino talaga ang responsible sa kanila? Ang una po, ang karapatan po nila ay nakasulat po sa kanilang employment contract. So, nandun po nakasaad yung kung mayroon ba talaga silang day off, nandun din po nakasaad kung may bakasyon ba sila o bibigyan ba sila ng ticket ng kanilang employer. Kaya mahalaga po na meron sila laging kopya ng kanilang employment contract. Ngayon, kung sakaling mayroon pong problema at nagkaroon ng pang-aabuso doon, ay lalapit po siya sa ating Polo OWA. Maaari po siyang tumawag sa ating Polo OWA o kaya maaari din po siyang tumawag sa agency na kanyang in-applyan. Kung di siya tinulungan ng kanyang agency, iyon po ay dapat niyang isumbong sa Polo OWA. Sapagkat ang agency po ay may tungkulin na proteksyonan din ang karapatan ng ating mga kababayan. At kung sakaling hindi nila yung gagawin, dapat po silang iban ng ating pamahalaan. Huwag na silang hayaan pa makapag-recruit pa ng mga kasambahay papunta rito sa Dubai. Yung mga agencies. Yung mga agencies po. Pero ang issue ngayon, yung wala silang yung tulad natin na yung may labor contract talaga eh. Iiba yatang contract nila eh. Apo. Sino talaga? Ibig sabihin, parang gray area to eh. Even the consulate saying na hindi sila under ng Labor Department. Sila po ay under ng immigration. Ano po? Immigration. May isang departamento po sa immigration kung saan yun po yung nag-handle sa kanila. Okay. Kaya kung meron po silang problema, kunyari sa employer nila, maganda tumawag sila una sa agency o kaya sa Polo OWA at maaari po silang sama ng Polo OWA ng pagrereklamo sa pulis kung kailangan sa pulis o kaya sa immigration po. Paano kung yung agency mismo kasi ilang beses na ako nakakadinig na minsan, syempre merong investment yung agency sa kanila. Ngayon, yung agency mismo, sila yung ayaw pabalikin sila. They would do everything except to turn her or bring her to a better place. So po, nakakalungkot po yun kasi may mga kababayan talaga tayo nagre-reklamo, tumatakas po pumupunta sa kanilang agency. Ang ginagawa naman ng agency ay ibinabalik sila sa kanilang employer. Oo nga. Hindi po sila dapat pumayag doon. Lalo agrabyado talaga yung kabayan natin. Kailangan po nilang dumulog na sa Polo OWA at ireklamo po nila yung kanilang agency na hindi nito tinutugunan yung kanilang responsibilidad sa kanila bilang mga kasambahay. Kung hindi man po nila makontak ang Polo OWA, maaari po silang tumawag sa migrante at yung migrante po maaari po silang ihatid o samahan sa Polo OWA o kaya tulungan po sila na magreklamo sa Polo OWA at mag-follow up po ng kanilang kaso. Okay. Pero yung migrante pa, meron ba kayong rights or meron ba empowered ba kayo na nasa ibang bansa kayo to assist in this type of paralegal case? Wala pong nakasaad sa batas na ang migrante ay hindi allowed o hindi allowed. Okay. No? Pero dito po sa Dubai ay tayo po ay recognize po ng ating Philippine Consulate at ng Philippine Embassy bilang isang legal na Pilipino organisasyon dito po sa Dubai. Okay. At ang migrante po ay mayroong 150 na chapter sa buong mundo. At ayun po yung aming gawain. So you're doing it as of dahil Pilipino kayo? Dahil Pilipino kami at nag-volunteer po kami na tugunan yung mga kababayan po natin na humingi po ng tulong. Okay. Sa yung mga attorneys naman, tapos si Tony, so kayong tatlo, ewan kung sino magsagot o pwede kayo lahat sagutin. So kayo naman, sa grupo ninyo, itong plead, anong matutulong niyo sa ganitong kaso? Yung mga may problema, mga katulong, kasambahay na abuso or na loko or di sununod yung kontrata, anong matutulong ninyo kung let's say migrante kasi organisasyon lang pero meron kayong kaalaman sa batas? Ang plead, ang talagang pinaka-objective niya is to provide legal awareness. That's number 1. Okay, so kagaya nga ng sinabi natin, marami sa mga kababayan natin ay hindi ganun ka-oriented, no, sa existing laws dito sa UAE. Pangalawa, we are working for recognition with the Philippine Mission dito sa UAE. In fact, yung isang kasama namin
si Attorney Jean Carl Tupas bitbit ang meron siyang hand-carried na sulat for the Philippine Ambassador to the UAE seeking an audience. Wala pa namang reply to that, pero we're hoping na pwede namin siyang makausap to introduce the group. Nang sa gayon, we will be a link, no? Between the Philippine diplomatic officials at yung mga kababayan natin. Okay, wala naman kami pinipili. Whenever we can, wherever we can, we provide, o yung grupo mismo provides yung needed legal advice. Alright. No? Kaya lang syempre within certain yung specified parameters kasi nga may limitation din. Kami din po nagtatrabaho din dito. Okay? Pero yun essentially ang role ng plead. Kung meron silang mga katanungan, we provide the advice. Ang gusto rin namin linawin kasi sa plead is even anywhere in the world, no? And we have 2 lawyers here. Yung appearance ng abogado, yung magagawa ng isang abogado for you, medyo limitado yan. Okay? Kasi kamukha dito, only locals are allowed to litigate you in have court. mentioned that So, last time. although meron kayong matatanungan na grupo na ang tawag plead, ang tanging magagawa namin para sa inyo is to provide you guidance. Okay? Kung umaasa kayo for, let's say, actual legal intervention, yun ang hindi magagawa ng mga lawyers for you. Kasi nga, as I said, meron mga limitasyon. Maski naman sa Estados Unidos, if you're there, or anywhere in the world, yung pag-aabuga siya kasi, may lisensya yan maski naman sa Pilipinas. In my case, for example, ako ay isang law graduate, hindi ako abogado. Okay? Nakapagtrabaho ko sa law office, but the extent of my assistance na pwede ko bigay ay limitado within what That's true. the law allows me to do. Okay? Yung hindi angkop sa trabaho ng abogado, pwede ako doon. Pero yung what clearly falls within yung trabaho ng abogado, hindi pwede pasukin yun. Kagaya din yun dito. Okay. Attorney Uy, nasagot mo na to 2 weeks ago, pero baka first time yan na nakinig dito. So, ang tanong siya ay, bakit wala pa bang Pinoy abogado na pwede lumaban sa korte, sa Dubai Court, from Bernard of Satwa? Nasagot mo na to, pero ulitin natin. Actually, kagaya rin na sinabi ni Tony Pet or si Antonio is, magiging abogado ka lang dito, pwede ka makarepresent dito kung lisensyado ka. May mga kwalifikasyon kasi yon. Una, dapat Emirati ka. Okay. Ang Pinoy ba Emirati? Hindi. Ang sagot, hindi. Okay. So, hindi na kami mapofall doon. Secondly, may recognition coming from Supreme Court dito sa UAE. So, only local Emirati lawyer can represent client in Dubai courts or any other regular courts. But, pwede po akong makarepresent sa arbitration center. English yung... Dubai International Arbitration Center. Yung ibang kaso. Hindi Okay. criminal, pero pwede doon civil, commercial. Pwede ako doon. Tapos ang language dito is English. Okay. So, arbitration. Yes. At And umahawak ka ng kaso, personally. yep. Anong bearing nun dun sa merong kaso? I mean, how Sa isa kasing kontrata, ma'am, is nakasaad doon kung saan jurisdiction mapapall ang isang kaso. okay. If it falls under the jurisdiction of Dubai International Arbitration Center, pwede ako doon. Pwede kang pumasok. Pero anong mga kaso ang pwede doon? ano nga po? Hindi pwede doon ang criminal case. Alright. Okay? Kasi ang criminal case is you are against the government. Government ng UAE. Lahat ng mga korte dito, lahat Arabic, lahat language dyan. If your document is in English, legal translation into Arabic. So, yun lang. So, pero regarding sa procedure naman sa criminal na aspect dito is madali lang pong maintindihan. Alright. So, pwede kami maka-advise. Okay. But Dun we cannot papasok. represent. Oo. At least then, parang katabi mo siya at hindi na siya takot na mapapahamak siyang lalo dahil Yep. i-explain nyo per... Yes, we are Precision. trying to explain in a layman's term. Opo. Hindi naman yung ganon na terminolohiya na Oo. sobrang complicated. So as much as possible, simple lang talaga yung in-explain namin sa kliyente. Alright. Good. Wonderful. May tanong dito si Samira Quintilla.
I think kay attorney si Tony. Ang tanong niya, will Sir Tony, will a signed internal offer letter supersedes the MOL contract? What if there are provisions on the offer letter that do not comply with UAE labor law? Example, no repatriation if someone left the company and transferred to a new firm within the UAE. May right ba ang employee to claim the repatriation? Okay. Isa-isa natin, himay natin na mabuti yung question kasi medyo loaded yun, ano. Unang-una, no offer letter can supersede the MOL contract. Okay? Kasi unang-una, yung MOL contract is what is recognized. Okay? Kasi dumaan yan. Stamp ng gobyerno yan. Tama. So, an offer is an offer. Okay? Meron siyang useful purpose. Like, for example, gusto mo i-assert yung right mo to work. Yes. But, it is just that. It is an offer. Until and unless na kuha ka ng iyong work permit together with the employment contract and your visa, that is about the only time masasabi mong legal ka nagtatrabaho for that entity. At merong legal obligation yung employer na pasahurin ka and to provide you with the benefits. Now, no repatriation. Okay? Malinaw na malinaw. If you go through yung UAE labor contract, okay? I think that's provision number 3. Okay, kasi this is a standard form. Opo. Okay, pare-pareho tayo ng mga kontrata. Okay, nakalagay doon na upon commencement of work, merong ticket ang employee. Pag natapos yung kanyang term of engagement, yung employment niya, kailangan siya repatriate. Okay? Now, even in the UAE labor law, pag umalis yung yung employee or let's say na-terminate siya, or transfer to a new firm. Yes, merong ibang instances na nawe-waive yung repatriation requirement, but even then there is a specific provision sa UAE labor law na nagsasabi if the employee, kung yung empleyado ay walang kakayahan na repatriate yung sarili niya, okay, then the former employer has the obligation na repatriate yung employee. Very very quickly, ito very concrete example na obligado yung employer na repatriate. Nag-abscond yung employee or let's say hindi siya mabisahan kasi meron siyang let's say credit card issue. So nakabara. Which is common now. Yeah, nakabara yung application for renewal ng kanyang residence visa. Then later on nadakip siya ng pulis. Okay? Pag nadakip yan ng pulis, tatawagan ng pulis yung employer. Okay. Will require the employer to present the passport. Okay? Together with the cost of the air ticket. Because after that person serves his term in jail for yung kanyang criminal liability, he has to be deported. That's true. He has to be repatriated. Okay? Sino kagastos nun? Di yung dating employer. Yes. Okay. Maliwanag. Speaking about passport, si Attorney Delphine, ito yung questions to text message to 2 weeks ago. Attorney Delphine, good evening. Ask ko lang po, ang sabi dito, okay, ito. Bakit karamihan ng mga nag-work sa bahay ang mga passport nasa amo? Ngayon po, nasa akin ang passport dahil nag-renew daw siya. Okay lang po ba na hindi ko na ibalik? No, hindi niya daw ibabalik. Ano talaga yung policy natin sa passport ulit? Once and for all. Actually, yung sa issue about the passport, illegal talaga na i-hold ng employer yung passport ng kahit ng katulong. Pero minsan kasi nadadala din yung mga employer kasi baka tumakas yung katulong. Marami kasing mga instances. Kaya siguro nagkaganon. Kaya practice na ngayon na hino-hold yung passport. Pero dapat kung nasa employer yung passport, mayroong pataka. Kapalit. Yun ang hawak-hawak ng worker. Oo. Ang sabi sa akin ng isang government official, the passport is the property of the Philippine government. Of course. Oo. So may law kasi sa Pilipinas talaga na yung regarding about the passport na it's a property of the government na yung position natin parang hiram lang. So anytime pwede bawiin ng government. So ibig sabihin, pwede pala na tumakbo sa consulate or sa POLOA pag hindi binigay yung passport sa manggagawa, i-assert ng right ng government yung
passport. Pwede. Oo, pero alam mo, attorney. Pero may mga consequences yan. Correct. Oo. Kasi ganito yan eh. Let's say, sumisweldo siya ng nasa oras. Maganda naman ang treatment sa kanya. It's just that the company, isa siyang accountant. Na-discuss na natin to. Accountant siya. And syempre, yung may-ari ng kumpanya, alam niya lahat ng passport, lahat ng account sa kumpanya. Depende rin, di ba? Kung nasa sweldo, ang sweldo niya on time, maganda ang treatment, and she's okay or he is okay. But the passport is with the employer. So, discretion din niya. Kahit na alam niya na ang passport ay pag-aari ng gobyerno at dapat nasa kanya. Oo, kasi may yung mga prison, ibang prison dito, talagang kinukuha yung passport eh. Oo. Kaya depende talaga ito. Sige, so tutuloy pa natin yung ating mga babasahin ng mga text messages tapos Facebook na comments katapos itong commercial. But kung meron kayong text message 4001, babalik kami.